Alam nyo ba mga kababayan na itong asawa ni Senator Lito Lapid ay nasentensyahan pala sa Amerika na makulong ng 5 buwan at ma-probation ng 3 taon? Anong kaso kaya ito? Bakit at paano nakulong sa Amerika itong asawa ng ating senador? Nakakahiya. Asawa ka ng senador, makukulong ka sa Amerika. Lalong-lalo na nakakahiya pag malaman ninyo kung ano ang dahilan. Pero bago natin pag-usapan yan mga kababayan, alam nyo ba na si Lito Lapid ay nasangkot pala sa mahigit 700 million na fertilizer fund scam? Hindi. Ang isang patunay niyan ay ito. Lito Lapid wins graft case due to ombudsman delay. Ito po ay kinasuhan si Lito Lapid kaya lang na technical dahil sa delay. Dahil napakatagal kumilos ng ombudsman sa pag-iimbestiga. Kaya na technical mga kababayan. Pero wag ka. Ang sabi ng Korte Suprema, not so fast. Dahil 3 taon ang makalipas simula ng ibasura ng ombudsman, yung kaso na yan ay ito. Supreme Court revives fertilizer fund scam case versus Lito Lapid. Muling binuhay po ng Korte Suprema noong 2019 yung kasong kinasangkutan ni Lito Lapid sa fertilizer fund scam. Pangulong Bongbong Marcos, kasalanan mo to eh. Naghahamon-hamon ka kasi na i-check namin ang records ng iyong mga kandidato. Diba? 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 Nasa line-up mo pa naman si Lito Lapid. Well, bumalik na tayo sa pinag-uusapan natin na asawa ni Lito Lapid. Ayon dito sa balita ng US Immigration and Customs Enforcement, wife of senator in the Philippines sentenced for bulk cash smuggling. Ano ang ibig sabihin ng bulk cash smuggling? Illegal na pagpapasok ng pera sa bansang Amerika. Bakit illegal na ipinapasok mo yung pera sa Amerika, ha? Asawa ni Lito Lapid. Basahin natin itong news na to, kaya lang i-translate na natin sa Tagalog para mas madiin at mas maintindihan natin para lalo. Asawa ng senador sa Pilipinas hinatulan ng sentensyang pagkakakulong sa bahay dahil sa bulk cash smuggling. So, nasentensyahan siya ng makulong pero sa bahay. So, house arrest ang nangyari mga kababayan. Sa Las Vegas daw, ang asawa ng isang kasalukuyang senador sa Pilipinas ay nakatulan ng 5 buwan na pagkakakulong sa bahay o 5 buwan na nakulong sa bahay at 36 na buwan o 3 taon nito na probisyon matapos mag-plead guilty sa kasong bulk cash smuggling bilang resulta ng investigasyon ng US Immigration and Customs Enforcement Homeland Security Investigation. So umamin siya mga kababayan na itong asawa ni Lito Lapid ay nagpasok nga siya ng bulto-bultong pera sa Amerika. Bakit ka magpapasok ng illegal na pera sa Amerika? Paano kaya nahuli ito? At magkano ba ang lahat-lahat ng naipasok niya? Si Marisa Tadeo Lapid, 55, asawa ng senador ng Pilipinas na si Manuel Lito Lapid, ay nakatulan noong ika-4 ng Pebrero ng US District Court Judge Lloyd D. George. Ang akusada ay nag-plead guilty sa 2 bilang ng isang kriminal na impormasyon. Wow! 2 count ng guilty, nag-plead, umamin. Guilty ako, oo, ginawa ko talaga yan. Bulk cash smuggling, yung pagpapasok ng pera na illegal, at conspiracy upang structure ang transaksyon para makaiwas sa mga reporting requirements. So, 2 pala ang kaso nito. Conspiracy. Ang kaso niya dito ay
nag-deposit siya ng mga pera sa bangko pero pakunti-kunti. Para ano? Hindi matrigger yung kanilang investigasyon. Parang sa Pilipinas ay AMLA. Kasi merong certain amount na kapag ka dineposit mo yun, ay magti-trigger yan ng investigation. So, pinakunti-kunti niya na i-deposit yung pera para hindi mahalata. Ang galing ng asawa ni Senator Lito Lapid. Wala kayang alam si Senator Lito Lapid dito? Magkano ba yung pera na yan na pinag-uusapan natin? Bukod sa pagkakakulong sa bahay at probasyon o probation, inutos din ng korte na magbayad si Marisa Lapid ng multang $40,000 o magkano ba ito? Mga sa panahon ngayon ay humigit kumulang 2 milyong piso. At isoko o i-forfeit dun sa ano kasi forfeit kasi to o na forfeit ayan and forfeit, so kinuha ang 199,700 US dollar na pundo na nahanap na mula sa scheme. Wow! Grabe, tingnan mo, ang dami niyang na-save ng pakunti-kunti. Almost 200,000 US dollar. Sa pera ngayon, humigit kumulang 12 million pesos. Ang tanong, ito lang kaya? O baka meron pa silang mga ginamit na ibang mga tao, mga pangalan para mag-deposit o magpuslit ng mga pera galing sa Pilipinas papuntang Amerika. At ang tanong, dito lang kaya sa Amerika nila ginawa? Maraming bansa, lalo na dito sa Europe, na medyo maluwag yung pagbubukas ng mga foreign accounts. Doon lang kaya sa Amerika? O baka nakatago na silang mga kayamanan na nakakalat na sa buong mundo? Hindi natin yun alam. Paano ba nahuli si Marisa Lapid? Tuloy muna natin to. Ang bulk cash smuggling ay isang seryosong krimen na hinihimok ng kasakiman. O kasakiman pala ang bulk cash smuggling. Bakit? Ayon kay Michael Harris, Assistant Special Agent in Charge para sa HSL Las Vegas, magpapatuloy ang SHI sa pagtutok sa mga taong nagtatangkang pagsamantalahan ang kahinaan ng ating sistema ng pananalapi upang kumita, maglipat, mag-imbak ng kanilang mga illegal na kita. O kaya pala kasakiman, kaya pala presume. Bakit ba? Ano ba ang nangyari kay Marisa? Bakit na-presume o bakit sinabi o bakit natagpuan nila na illegal yung mga pera na ipinapasok ni Marisa? Itong sagot. Si Lapid ay unang napansin noong November 2010 nang hindi niya ideklara ang 40,000 US dollar na halaga ng kanyang pera sa kanyang pagdating sa McLaren International Airport mula sa isang flight mula sa Pilipinas. Paano nila nakita? Saan ba nakalagay itong 40,000 US dollars o mahigit kumulang 2 milyong piso? Ayon sa mga dokumento ng korte, natagpuan ng mga opisyal ng US Customs ang border protection ang pera na sa mga bagahe ni Lapid na nakatago sa 2 medyas at isang tela na bag na nakatago sa ilalim ng lining ng maleta. Kaya naman pala, sinabing illegal na kita ito o kinoconsider na illegal na kita ito. Bakit? Deliberate, sadya kasi na ipupuslit talaga. Mantakin mo, bakit mo ilalagay sa loob ng medyas at sa tela ng bag at isisiks mo pa sa lining ng iyong maleta? Ibig sabihin, illegal talaga ito. Bakit? Kailangan mo kasi dapat i-declare yung pera na papasok sa Amerika kung may dala-dala ka at paglalabas ka na hindi lalagpas ito sa
$10,000 US dollar. Pag may bit-bit kang ganun, kailangan mong i-declare sa customs. Bakit? So kapag ka dineclare mo yun, ang hahanapin sa'yo ay ano? Proof, pruweba. Pruweba, patunayan mo na yung pera na yan na bit-bit mo, papasok o palabas, ay kinita mo sa legal na paraan. So ibig sabihin nito, itong pera na gustong ipuslit ng asawa ni Lito Lapid ay galing sa illegal o hindi niya mapapatunayan kung saan nang galing yung pera na yan. Kaya sinubukan niyang ipuslit. Kasi nga, kung talagang legal yung pera na yan, na kinita mo, hindi mo ninakaw, hindi mo kinuha sa kaban ng bayan, o hindi suhol sa'yo, mabilis lang naman patunayan. Galing sa nakita ng negosyo ko to, eto yung documentation. Malinis po ang pera na to. Pero sa kaso nitong si Marisa Lapid ay wala siyang maipapakita na dokumento para patunayan na yung pera na yan ay galing sa legal at malinis na pamamaraan. Kaya nga, sinubukan niyang ipuslit at nakita nyo naman, deliberate. Inilagay sa medyas. Yung iba inilagay sa bag na tela. Isiniksik pa sa lining ng baleta. Grabe no? Ito, sige nga, sabihin nyo nga, wala bang alam si Lito Lapid dito? Pero wait, there's more. Bakit ang laki-laki ng issue na to? Ito lang ba yung pera na nahuli sa kanya? Eto. Ang kasunod na investigasyon ng HSI ay nagpakita mula Enero 2009 hanggang Hunyo 2010. Nakipagsabwatan si Lapid sa iba pang upang magsagawa ng 23 deposito ng pera na hindi lalagpas sa $10,000 US sa iba't ibang bangko sa Las Vegas. Madalas nang sabay-sabay na alam nilang obligadong mag-ulat sa mga bangko ng mga transaksyon ng pera na higit sa $10,000 US sa kabuo. Ibig sabihin, deliberate din yung pagde-deposit nila. 'Di ba sabi ko kanina, para hindi ma-trigger ang investigasyon, para hindi magduda yung bangko at magsagawa ng investigasyon saan galing yung pera na yan. So, ibig sabihin pala, yung nahuli nilang $40,000 ay bahagi lang pala yun ng mga naipuslit na niya. Madalas na niya sigurong ginagawa. Pinuslit, puslit. Ang hindi niya alam, nakamonitor na pala siya. So, hinuli na siya ngayon. At nagsagawa ng mas malalim na investigasyon. Ayan, bistado. Sa kabuuan, inistruktura ng akusado ang $159,700 na halaga ng mga deposito. 159,700 ay nasa humigit kumulang 9 million pesos. So, sabihin nyo nga, may pera yung asawa ni Lito Lapid sa ibang bansa na patago niyang idinideposit, ipinupuslit mula Pilipinas hanggang Amerika. Sabihin nyo nga, meron bang fishy? Meron ba? Kaduda-duda ba? Bakit kailangan mong ipuslit yung pera? Bakit hindi mo maideklara kung talagang galing yan sa maayos at malinis na paraan? Inaresto ang mga espesyal na ahente ng HSI si Marisa Lapid sa McCarran International Airport noong Enero 15, 2012, kasunod ng kanyang pagdating mula sa isang flight mula sa Pilipinas. Imagine, ano ang nangyayari, mga kababayan? Milyon-milyong pera ang inilalabas ng mga politiko o mga asawa ng mga politiko at mga kasabwat nila sa Pilipinas para ideposito sa mga iba't ibang bangko sa buong mundo. Para ano? Para kapag ka nagkabistuhan, para kapag ka nalaglag kayo sa inyong mga pwesto. Ano ba ito? Ito ba yung
retirement plan ninyo? Bakit hindi nyo magawang i-transfer ng legal? Ano ang itinatago ninyo? Bakit wala kayong mga patunay kung saan galing ang mga perang ito? Si Lito Lapid lang ba at ang asawa niya ang gumagawa ng ganito? I don't think so. Baka karamihan sa mga politiko, lalong-lalo na yung mga nasa matataas na posisyon, ay ginagawa ito. Hindi natin alam kung anong scheme ang ginagawa nila. Buti na lamang at nabisto itong asawa ni Lito Lapid at hindi na niya naipagpatuloy pa ito. So sigurado ito nasa watchlist to ng Amerika. Pero hindi natin alam. Baka merong mga ibang tao ang gumagawa para sa kanila. Paano ngayon to, Pangulong Bongbong Marcos? Nasa line-up mo ang asawa nito. Anong kasiguraduhan namin na hindi ulit nila gagawin yung ganito? Harap-harapan, may dokumento, may patunay na yung asawa ng isang ine-endorso mong kandidato ay nakulong, nag-probation dahil nahuli sa Amerika ng illegal na gawain na patungkol sa pera. Perang hindi nila maipaliwanag sa gobyerno ng Amerika kung saan ito galing. At ang isa ko pang tanong ko dito, bakit at paano nakalusot ito sa ating immigration o customs dito sa Pilipinas? Kasi kailangan mo ding i-declare ito. Dahil malaking pera ang ilalabas mo sa Pilipinas. Nagkakabayaran ba sa airport? May mga kasangkot ba kayo sa airport? Pagdaan, imposibleng hindi ito makikita. Pagdaan ng mga bagahe nyo sa x-ray machines. Pero anong nangyayari? May padulas kayong ginagawa, kayong mga politiko, lalong-lalo na sa asawa at sa ating senador na si Lito Lapid. Si Lito Lapid na alam lang natin na senador pa pala natin siya kapag ka-eleksyon na. Tatanungin kita, ilang beses mo namang nakita si Lito Lapid na tumayo sa pulpito? Isa, dalawa, tatlong beses? Ilang beses mo namang nakita si Lito Lapid na umupo sa isang committee hearing for in aid of legislation? Wala. Isa, dalawa, tatlong beses. Pero tignan mo ngayon. Tignan nyo yung social media niya ngayon. Grabe. Parang senador siya ng bayan. Kaliwat kanan, lumalabas sa entablado. Pero pag yan nanalo, parang pagong na naman yan. Tago yung ulo, suksok sa sulok ng Senado, at nowhere to be found na naman. Ang galing, Bongbong Marcos. Ito yung pinagmamalaki mong kandidato.